So Luke 17, Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourselves. Okay, so ito munang unang part na to, makita natin na Jesus is telling us no, that merong tinatawag na kasalanan. Minsan kasi lagi tayong ang buong topic natin tonight is about kasalanan. Kasalanan na nagawa sa atin at kasalanan na nagawa natin sa iba. Right? So yung una is yung kasalanan na nagawa natin sa iba. So ano yung stand ni Jesus dito tungkol sa kasalanan na nagawa natin sa iba? Lalo na ang context nito is disciples, no? Ang kausap ni Jesus ay mga disciples. So, kasalanan na nagawa sa kapatiran, hindi sa stranger, hindi sa world, but sa kapwa, sister and brother in Christ. So, kapag may nagawa kang kasalanan sa brother and sister mo, ano yung mangyayari? Ano yung gagawin? So, sabi ni Jesus, things that cause people to stumble are bound to come. So, yung brothers and sister natin, dahil lagi tayong nag-uusap sa church, lagi tayong nagke-fellowship, lagi tayong magkasama, darating ang panahon that magkakos tayo ng tayo yung magiging cause ng stumbling block sa ibang tao. Or darating ang panahon, sorry, medyo maingay ba? Naririnig niyo ba yung background? Yes, okay naman po kuya, hindi namin sila naririnig. Okay, okay, okay. Share kayo kuya. Yes. Okay, so punta lang ako sa mas tahimik. Alright, so okay, so darating yung panahon that there will be stumbling block. No? So, sa buhay Kristiyano natin, magkakaroon talaga ng stumbling block. Hindi mawawala yun. At sabi ni Jesus, but woe to anyone through whom they come. Na ikaw ba yung magiging source ng stumbling block sa kapwa mo Kristiyano? Ano mangyayari kapag ikaw yung naging stumbling block? So, ano yung mga pangyayari ng pagiging stumbling block? For example, yung stumbling block is yung stumble na word is yung pag naglalakad ka tapos bigla kang na-trip. Na-trip ka sa paa, may bato kang tinamaan and then nadapa ka. Right? So it's anyone. So in word na stumble, sa anyone na Kristiyano na patuloy sa Christian faith nila, tapos bigla silang uh, nag-stop in pagiging Christian or nag-stop. Let's make it simple. Nag-church, tapos nag-stop mag-church. Ayan. So, ganun, yun yung stumble, no? O kaya serve ng serve and then sila biglang na-burn out o kaya nang hina sa faith. Yun yung parang na-stumble. So, yung stumble ay woe to anyone through whom they come. Meaning, kung sino man sa brothers and sisters, ang sabi ni Jesus, woe to you. So, kaawa-awa ka kapag ikaw yung naging cause ng stumbling block. Nung cause mag-stumble ang isang kapatiran mo sa church. Bakit? Sabi niya, it would be better for them to be thrown into the sea with the millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So, yung thrown into the sea with the millstone tied around their neck. So, parang ano to, no? Nung panahon nila, parang death sentence ba? So, yung pinakamalalang punishment ang bagay sa mga ganitong uri daw ng Kristiyano na nag-cause ng stumble sa kapatiran. And yung sino yung nagka-stumble, usually ang na-stumble, yan, yung mga little ones. Yung little ones is, ang nire-refer dito ni Jesus is probably yung mga Christians natin, brothers and sisters na baguhan sa faith. Okay, so ano yung mga pwedeng mangyari? Halimbawa, kakadating niya lang sa church, tapos niligawan natin, naging ano tayo nila, na-evangeligaw tayo, no? Nag-evangeligaw. Usually, ganun, no? Evangeligaw. Tapos, nangyari na hindi niya nagustuhan, and then na-offend siya sa church dahil sa'yo. So, yun, ikaw yung naging stumbling block ng kanyang pananampalataya. And marami pa, halimbawa,
may baguhan sa church, and then niyaya mo makipag-inuman. Yan. So, and then na-stumble siya kasi parang wala palang pinagkaibangan ang pagiging Kristiyano sa ibang tao. So, okay lang pala. O kaya, may baguhan sa church, inutangan mo, tapos dismaya siya sa faith dahil inutangan mo o kaya binigyan mo ng business idea, tapos na-scam o kaya nawalan ng kita o kaya pinagkakitaan mo siya. So all of these things, and dahil doon, ayaw niya na sa mag-church, ayaw niya na sa Christian faith. So these are all the things na pagiging na-stumble sila. And woe to those who these things come. No? And hindi to bago, no? Kasi alam natin sa church, madaming ganito na nagtitingin ng mga bago sa faith, and then pinagkakakitaan yung mga brothers and sisters natin, which is masama. So sabi ni Jesus, watch yourselves. Watch yourselves. So hindi ka dapat maging cause ng kasalanan ng ibang tao. Right? Hindi ka cause ng maging stumbling block. Pangalawang uri ng kasalanan is that yung kasalanan na nagawa naman sa atin. So yung una natin diniscuss, ayaw ni Jesus nang tayo yung magiging source ng kasalanan ng brothers and sisters natin. So ano naman mangyari kapag yung ibang brothers and sisters, sila yung nagkasala sa atin. So tayo yung na-offend. Sabi ng verse 3, so watch yourselves, if your brothers or sisters sins against you, rebuke them. If your brother or sister sin against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Okay, so napakaganda nito kasi sabi ni Jesus, una, kapag may nagkasala sa'yo, bilang isang Kristiyano, dapat mo silang i-rebuke. Of course, rebuke with love. Hindi, rebuke then is not a rebuke at end of itself, but rebuking, bakit? Kasi sabi sa dulo, forgive them. And that Jesus said na, sige, pag nagkasala sila sa'yo, rebuke. And then, if they repent, yan, hintayin mo sila mag-repent. And then forgive. So ano yung maganda dito? Sabi niya sa verse 4, is that if they sin against you 7 times in a day, and 7 times they come back to you saying, I repent, you must forgive them. So itong sinning against you 7 times in a day, yung 7 times, alam natin sa Greek, it just means that it's a complete number sa Lord, meaning unlimited times silang magkasala sa'yo in a day. So medyo exage to, kasi yung brothers and sisters natin, hindi naman usually nagkakasala ng more than once or twice in a day sa atin. Usually, once lang. And then, hirap pa nga makipag-usap sa mga kapatiran sa church kapag nagkasala sila one time sa atin. Ayaw na natin makipagpansinan, ayaw na natin makipag-shake hands, ayaw na natin makipag-fellowship, ayaw na natin kasama sa pagkainan. But the thing is, and Jesus said, if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent. So ito yung key, no? So hindi lang tayo basta patawad ng kahit sino. Magpapatawad tayo sa mga nagsabing, I repent. O yung humihingi ng tawad. So clear si Jesus, no? Papatawarin natin yung kapatiran, no? Brothers and sisters, kapag humingi sila ng tawad. And kapag humingi sila ng tawad, ang sabi ni Jesus, you must. Yeah, you must. So, yung must, hindi siya opinion, hindi siya um, siya ay isang command. No? So, you must forgive them. Command ng Jesus, forgive them. So, madaming verses sa ibang parts ng gospel that Jesus said, sino ka para hindi magpatawad kung pinatawad ka nga ni Lord nung ikaw yung humingi ng tawad, di ba? Pinatawad yung utang mo, ikaw pa kayang may utang sa Lord na hindi magpatawad sa iba. So Jesus is telling us, kapag humingi ng tawad sa iyo yung kapatiran mo, patawarin mo.
Kahit paulit-ulit na ginawa niya yung kasalanan sa'yo, yung same sin na ulit-ulit niyang ginawa, na hindi siya natututo. No? Napakahirap gawin na, no? Napakahirap magpatawad ng gano'n, no? Yung inutangan ka lang, inutangan, hindi pa rin natuto. Humingi na lang ng tawad sa'yo, "Oh, sis, sorry na, hindi kita talaga mabayaran yun." So ano siya gagawin mo? Sabi ni Jesus, be wise as a serpent, innocent as a dove. So patawarin mo siya, pero huwag mo na patangin ulit. Madami din. Halimbawa, nagkasala sa'yo dahil nakalimutan niyang patayin yung ilaw, o kaya nakalimutan ka niyang i-text, o kaya nakalimutan mo yung bilin mo sa kanya sa church. These small things na nagiging malaki. Ang sinasabi natin na hindi ka na natuto, paulit-ulit ka na. The thing is, the Lord says, kapag Christian ka, if they sin against you and they repent, patawarin mo ng patawarin. Even 7 times in a day. So, again, exage number yon. So, ibig sabihin, unlimited. Walang number na walang cap, walang capping. Anytime na humingi ng tawad yung brother and sister mo, forgive them. Right? So, and then, maganda tong 5 to 10 kasi sabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. No, magandang, kasi sabi niya, napakahirap gawin ito. Sino bang nasa tamang isip na anytime na makagawa ng kasalanan sa'yo, patawarin mo every time na manghingi ng tawad? Napakabait mo naman. So, and then some of us, kapag ka tawad tayo ng patawad, para tayong nagiging banal sa loob, no? Parang tumataas yung pride natin. Oh, napakabanal ko kasi ang bilis ka magpatawad. So the Lord, the apostle was saying, increase our faith, Lord, increase our faith. Kasi ang hirap magpatawad ng totoo. Madami sa atin nagpapatawad sa bibig lang, pero yung magpatawad talagang totoo is forgive and forgetting it. Yun yung totoong pagpatawad. And sabi ni Jesus, increase our faith. And then anong sagot ni Lord? Anong sagot ni Lord sa increasing our faith? Ang sabi niya, may analogy siya. Sabi niya, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. So itong analogy na to, ibig sabihin, na kapag meron kang maliit na faith, kung meron kang faith kay Jesus, kung si Jesus ay namumuhay sa iyo, kung totoo kang Kristiyano, kaya mo yang, kaya mong kaya mong mag-obey sa impossible things. Ano yung impossible thing na sa context na ito? Yung pagpapatawad sa nagkasala sa iyo. At yung pagiging hindi maging stumbling block sa ibang tao. So kung meron kang faith as small as mustard seed, kaya mo magpatawad sa ibang Kristiyano na nagkasala sa iyo. So kapag ka sasabihin niyo tong ano na to, ng verse na to, tatandaan niyo lagi yung context na. Ang context niya is laging pagpapatawad sa iba. So madami sa atin ano na to, nag-quote out of context. Pero tandaan natin yung context. It's about forgiving sins and not having sin to others. And then sinabi pa niya sa verse 7 na dinagdagan pa niya ng analogy. Suppose one of you has a servant plowing or looking after the sheep. Will he say to the servant when he comes in the field, come along now and sit down to eat? Won't he rather say, prepare my supper, get ready, and wait on me while I eat and drink. After that, you may eat and drink. Verse 9, will he thank the servant because he did what he was told to do? Yan. So ito yung point. Ang point is, kapag ka pinakain mo ba yung servant mo na pagod at imposible siyang, kasi gutom na gutom galing sa labas, gutom na gutom. Tapos inutusan mo pa na, oh, magluto ka. At ano, hintayin mo akong kumain at matapos akong kumain, saka kakain. Magrereklamo ba yung servant sa impossible na utos ng master? Sabi niya ni Jesus, hindi magrereklamo kasi servant siya. And kapag kumain pa siya, pag nakakain siya after ng lahat ng ginawa ng yan at naghintay siya at habang kumakain siya, magpapasalamat pa nga yung servant kasi pinakain siya at sinunod niya yung utos ng master niya kahit ang hirap-hirap sundin nung
utos ng servant niya, ng master niya at that time. So, kaya sabi ni Jesus, kaya ikaw din. So when you have done everything you were told to do, you should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. So the Lord is telling us, sa analogy ng servant and master, is that kapag nagpatawad ka, pag nagkasala sa ito, sumingi ng tawad yung brother and sister mo, pag pinatawad mo, at hirap na hirap kang patawarin at that time, pero pinatawad mo, huwag kang mag-expect ng thank you from the Lord. Huwag kang mag-expect ng reward. Kundi, kasi sabihin mo sa sarili mo, be humble na sumusunod lang ako sa Lord. No, sumusunod lang ako sa Lord. Hindi, yung iba sa atin pag ginawa to, no, nagiging proud na, oh, mas mataas ako sa'yo kasi pinatawad kita. Na nagiging pride sa sarili na mas ano ka, taking the higher ground. Kumbaga, hindi natin dapat na-feel din yun. Kasi dapat as a servant of the Lord, sabihin natin na I'm only following the Lord, na ako ay dapat magpatawad at dapat um, makita sa akin yung buhay ni Kristo na ako ay servant and I've only done my duty. And um, so ito yung analogy na sobrang hirap nga sundin, pero dahil servant tayo ng Lord, sundin natin. No? So, next time na tayo ay magkaroon ng mga pagkakamali sa isa't isa, rebuke natin with love. Not rebuke for the sake of rebuking. Kasi madami sa atin, kailangan ko siyang rebuke kasi mali yan, mali, mali, mali. Pero tandaan nyo, nagre-rebuke tayo so that we can forgive them. Yun yung point. So pag nag-rebuke ka, nasa isip mo na, I must forgive her or forgive him. Right? So, at tayo naman, kapag na-rebuke tayo, huwag kang ma-offend. Kasi, kasalanan din natin yun. Nagkasala din tayo. Alalahanin natin na kapag naalala mo tong verses, nirebuke niya ako kasi sabi ni Jesus, i-rebuke yung nagkasala. Anong dapat mong gawin? Kahit napakahirap mag-sorry. sa atin, ano, napakahirap mag-sorry. Ewan ko ba yung sorry na yan, ang hirap sabihin. No, napakahirap kahit alam na natin nagkamali tayo, hirap mag-sorry. Pero sabi ni Jesus, sa master and servant, kapag ikaw nagkamali, mag-sorry ka. Kasi that's your duty as a Christian. Mag-sorry ka, mag-repent ka sa nagawa mong kasalanan sa brother and sister mo. The Lord is telling us, may ka ng tawad and reconcile. Reconcile. And for sure, sino mong nakikinig ngayon, magpapatawad. Magpapatawad sila. Amen? So, praise God for His word. Amen. Thank you for listening. Thank you po, Kuya.